DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Buong buhay ko, wala akong ikinuro sa iyo kundi ang maging mabuting tao. Pinakita ko sa iyo ang pagtitiis at huwag gumawa ng masama para mabuhay. Kung ikakatwiran mong ginawa mo ang maling bagay para sa akin, hindi ko yun matatanggap. Ayokong ako ang maging dahilan ng iyong kasalanan. Kaya kong magtiis ng hirap at handa kong kayanin kahit ano pa ang dumating. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Nakasing pa rin sa akin ng pulis patron. Ako ang pakay nila. Hindi ako magpapahuli sa inyo. Hindi nila ako dapat abutan. Pinapuputukan nila ako. Gusto yata nila ako iligpit. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo! Bahala na! Patay kung patay! Divina, ano ba nangyayari sa'yo? Ang anak ko si Jason, kahapon pa hindi umuuwi. Siguro may tampo sa'yo. May sama ng loob. Nagalit man ako sa kanya dahil yun sa pag-aalala. Ayoko mapahamak siya. Hindi mo ba siya mapapatawad? Estela, ina ako. Kahit gaano pa kalaki ng kasalanan ng anak ko, kaya kong patawarin yun. Oy, tawagan mo siya. Teka, gagamitin ko itong cellphone ko para makausap siya. O yun, nagri-ring na. Ang gusto ko lang naman, kalimutan niya na ang maling ginagawa. Hindi na balay mabulag ako. Basta wala siyang masamang ginagawa. At magkasama pa kami ng mas matagal. Nagri-ring lang yung cellphone niya pero hindi sinasagot.
Ayaw talaga akong lubayan. Nakasunod pa rin. Hindi talaga nila ako tinitigilan. Plano talaga nila ako iligpit. Ha? May truck sa intersection! Mababangga ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Roger! Roger! Halika rin at bilisan mo! Bakit po, Chong? Panoorin mo yung balita sa TV. May aksidenteng sakay ng motorsiklo. Bumangga sa isang truck. Puser daw yan. Kapangalan ng kaibigan mo, si Jason. Ano? Oh, bakit? Yan nga ba ang kaibigan mo? Nakikiramay ako, Divina. Itong kinatatakot ko mangyari, Stella. Nangyari na nga. Hindi ka nagkulang ng pagpapaalala sa kanya. Ang sakit-sakit sa loob. Alam ko dahil yun sa akin. Hayang ka na naman. Sinisisi mo ang sarili mo. Gusto niya kasi kung ipagamot. Pero hindi mo siya tinuruan. Hindi mo siya inutusan na gumawa ng masama para matulungan ka. Ginawa yun ni Jason dahil sa pagmamahal sa'yo. Maling paraan nga lang. Kaya huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Wala ring maitutulong yun sa sinapit ng anak mo. Sana lang, sa kabila ng mga nangyari, magkaroon ng katahimikan ang kaluluwa ni Jason. Hindi man kita nakikita dahil sa kalagayan ko, pero pamilyar sa akin ang boses mo. Ako po si Rogie. Kaibigan po ako ni Jason. Oo. Natatandaan ko na. Kamusta na po kayo? Okay lang. Wala nang kaibigan mo, Rogie. Iniwan niya na tayo. Nabalitaan ko nga po yun. Katunayan nga po, isa ho ako sa unang pumunta sa ospital nang malaman ko yung nangyari sa kanya. Ano? Opo, Aling Divina. Dahil bago pa po mangyari kay Jason, nagkausap po kami. At marami po siyang sinabi sa akin. Inamin po niya ang lahat. Nagtiwala po siya sa akin. Sana hindi ito nangyari sa kanya. Pero pinili po niya ang ganyang buhay. Dahil po sa pagmamahal at pagpapahalaga niya sa inyo. Yun na nga. Yun na nga, napakasakit. Kinalimutan niya ang sarili niya. Para sa akin. Kaya nga ho, saludo ako sa kaibigan ko eh. At alam ko, hindi po mababaliwala lahat ng pagsasakripisyo niya. Maliman ang paraan niya. Mabuti ang ibubunga nun. Anong ibig mo sabihin? Pagkalabing po ni Jason, sasama po kayo sa akin. Meron po tayong pupuntahan.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ka ba niya dadalhin? Ay, wala siyang sinabi sa akin. Nag-aalala ako sa iyo, Divina. Pwede ka namang sumama. Buti pa nga. O sige, sasamahan kita. May tiwala ako kay Rogie dahil pinagtiwalaan din siya ng anak ko. Kung sa bagay, mukha naman siya mabuting tao. Pero nagtataka pa rin ako. Saan kanya isasama? Narito na po tayo, Aling Divina. Ano bang lugar ito? Divina, narito tayo sa isang pribadong ospital. Anong gagawin natin rito? Aling Divina, gusto ko lang pong tuparin yung ipinangako ko kay Jason. Isa po ito sa ipinakausap niya sa akin. Ooperahan ang mata ni Divina? Opo, Teka muna. Paano yung pambayad? lahat po yun. Wala na kayong poproblemahin. Sabi kailangan ng cornea donor. O huwag mong sabihin meron na rin. Lahat po. Naayos na. Kaninong matagaling ang cornea na gagamitin sa corneal transplant? Hoy, ano ka ba? Umiiyak ka na naman, Divina. Hindi ko lang maiwasan na hindi umiyak. Lalo na kapag naaalala ko si JJ. Nay, promise ko po sa inyo, gagawin ko ang lahat para gumandang buhay natin. Tama na nga ang pangangarap mo ng masyadong mataas. Di po ba? Walang bayad ang mangarap? Di, taasan na natin. Pero magsisikap po ako para matupad yun. At narito lang ako para tulungan ka. Lahat po gagawin ko para sa atin. Iniwan man tayo ni Itay, okay lang. Kaya nating mabuhay nang tayo lang. Oo nga, anak. Basta ang importante sa akin, kasama ka. Puno ng pangarap ang aking anak. Lahat yun para sa amin. At sinubukan niyang tuparin yun. Lalo na nang lumabo ang paningin mo. Hanggang sa tuluyang hindi ka na makakita. Hindi ka niya pinabayaan. Oo, Estela. Hanggang sa huli. Para sa kapakanan kong ginawa niya. Nakakakita na ako ngayon dahil sa kanya. Cornea niya ang inilipat sa iyo nang mamatay siya sa aksidente. Tinupad ni Jason ang pangako niya. Nagagawin niya ang lahat para hindi ka mabuhay sa dilim. Oo, Estela. Pero ang kapalit noon, ang pagkawala niya. At hindi ko na siya makakasama pa. Mali. Kasama mo pa rin siya. Dahil siya nagbibigay ngayon ng tanglaw sa iyo. Siya nga pala.
Kailangan ko munang umalis. Oh, saan ka pupunta? 3 taong anibersaryo ng pagkamatay ni Jason. Gusto kong dalawin ang kanyang puntod. Jason, anak. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Hindi malilimot ang ginawa mong pagsasakripisyo para sa akin. Mapalad ako dahil nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo. Ang nakalulungkot lang, hindi na kita kasama. Sana nga lang nagkapalit na lang tayo ng kapalaran. Pero itong tadhana natin. At tanggap ko na yon. Mahal na mahal kita, anak. Magandang araw po. Pasensya na sa istorbo. Ay, okay lang, Iha. Tapos na rin naman ako sa pagdalaw dito sa anak ko. Aalis na rin ako. Bibisita rin po ako kay Jason. Mama, bibigayin natin itong flowers. Ay, hello, Iho. Hello din po. Iha, kaibigan ka ba ng anak ko? Kasi hindi kita nakitang dumalaw nung mamatay siya. Oo nga po. Nasa Cebu po ako nang malaman ko ang balita. Kaya hindi ako nakadalaw man lang. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon ng anak ko. Noong nakaraang linggo lang po kami dumating galing Cebu. Sige, Junior, ibaba mo na flowers. Papa Jason, para po sa inyo itong flowers. I love you po. Papa Jason. Iha, anong ibig sabihin nito? Ako po si Loisa, ang kasintahan ni Jason. Hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala kayo noon. At ito pong si Junior. Anak po siya ni Jason. Oh, Junior, apo. Ako si Lola. Ako ang nanay ng Papa Jason mo. Lola? Lola ko po kayo? Oo, apo. Nagkahiwalay po kami ni Jason dahil nagdamdam ako sa kanya. Pero ano man ang naging pagkakamali niya, napatawad ko na po siya. Salamat, Loisa. Napakabait ng anak ko. Siguro nasabi rin niya sa'yo noon ang kalagayan ng mga mata ko. Ngayon nakakakita na uli ako dahil yun sa kanya. Iyon nga po ang sinasabi ko sa anak ko. Mabuting tao ang papa niya. Hindi man namin kasama ang papa niya, pero alam kong mahal na mahal siya nito. Gaya ng pagmamahal na ipinaramdam niya sa inyo. Oo, totoo yun. Hindi man natin siya makakasama at hindi na niya maipapadama ang pagmamahal sa kanyang anak. Akong gagawa nun at magpupuno ng pagmamahal. Gusto ko kayong makasama ng apo ko. Opo, Inay Divina. Iyon din po ang sadya ng pagpunta namin dito. Salamat. Napakabait pa rin ng Diyos. Nawala man ang anak ko, nariyan naman kayo ni Junior. Kaya, mayroon na akong bagong pamilya. At isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan,
ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalaga at magandang aral sa buhay, pinamagatang handa kong kayanin kahit ano pang dumating. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Loren Shares, Regine Castillo, Susan Robles, J.E. June Dante, Lionel Benamin, at si Rosana Villegas sa papel na Divina. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Eduardo M. Legaspi. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.